napakainit ng diskusyon ng posibleng pag-aresto kay Presidente PRRD dahil sa ICC. At ngayong gabi, nais kong i-discuss sa inyo ano ba yung pagkakaiba ng preliminary investigation sa ICC at ano yung pagkakaiba sa proseso ng pag-aresto sa ICC. Ito nga ay kung tutuluyan nilang arestuhin ng ating Pangulo, dating Pangulo. Well, unang-una po, no, ang preliminary investigation po sa Pilipinas is a statutory right. Ibig sabihin, may karapatan ang akusado na sumapi sa preliminary investigation. In fact, sa rules ng DOJ, kinakailangan mabigyan siya ng lahat ng complaint affidavit at lahat ng mga ebidensya ng mga nagrereklamo sa piskalya. Now, pagdating po sa ICC, hindi po ganyan ang proseso. Ang proseso po ng ICC ay nakabase nga po doon sa European system na ang tawag ay inquisitorial. Tanging mga prosecutors lang po ang nangangalap ng ebidensya. At hindi po entitled ang akusado na magsumite ng kanyang counter affidavit. Wala pong ganun. Kung nanaisin ng prosecutor, po pwede niyang isupina o isamon ang nasasakdal. Pero at that point po na nagpe-preliminary investigation, hindi niyo pa po alam kung sinong nasasakdal. So isa rin sa malaking pagkakaiba, sa preliminary investigation sa Pilipinas, alam mo na kung sinong dinidemanda. Pero sa preliminary investigation ICC, dahil nga yan ay inquisitorial, hindi mo alam kung sino po talaga ang dinidemanda or iniimbestigahan. Kaya po ngayon, hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino yung iniimbestigahan. Bakit po ganito? Kasi nga, ang sistema nila is, hayaan na nating mga prosecutors ang kumalap ng ebidensya at kapag sa tingin na nila, meron na silang probable cause, yun po, pareho tayo ng ICC, magre-request na sila sa hukuman, sa pretrial chamber ng warrant of arrest. So, kapag naman tinawag ang mga individual para sumapi sa preliminary investigation, bibigyan naman po sila ng karapatan, kasama na ang karapatan na magkaroon ng abogado at yung right against self-incrimination. Kung sila po ipapatawag ng prosecutor. Pero hindi po sila required na magpatawag ng prosecutor kung sa tingin nila sapat na yung ebidensyang nakalap nila at hindi na kinakailangan na kausapin ng mga kakasuhan, wala pong obligasyon sila na bigyan ng notice ang mga kakasuhan. Actually, itong proseso pong ito ay kapareho din ng preliminary investigation sa Amerika. Kaya lang ang tawag sa Amerika, grand jury investigation. Yun po talaga, mag-case build up ang prosecutor at ang police. Pag meron na silang sapat na ebidensya, tatawag sila ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury, ipipresenta ang ebidensya at kung sa tingin ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury, meron ng probable cause, magfa-file ng warrant of arrest. Pero yung indictment pong yan, sealed, hindi mo alam kung sino nasasakdal hanggang mag-issue ng mandamiento de arresto ang hukuman. Doon mo lang malalaman kung sino ang akusado. At kinakailangan, sumuko ka muna sa hukuman, sa jurisdiction ng hukuman, kinakailangan magpa-aresto ka muna bago mo malaman ang nature and charges against you. Parang kakaiba po talaga sa atin yan, pero kasi sa mga inquisitorial system, unang-una, binibigyan na ng prioridad yung mabilisang proseso. So wala nang cheche-bureche, sila na kukuha ng ebidensya. Sa akin po, isang panig, okay yan kasi mabilis na yung proseso. Pero tapos ang iniisip naman nila, wala namang posibilidad na magkakamali ang prosecutor kasi pupunta pa rin siya sa hukuman para kumuha ng warrant of arrest. At kapag hindi naman satisfied ang hukuman na may sapat na ebidensya, hindi naman sila mag-i-issue ng warrant of arrest. So yan po mga pagkakaiba sa preliminary investigation. Sa pag-aresto, ang pagkakaiba nga po, walang sariling pulis ang ICC. So kinakailangan ng kooperasyon ng Estado. Meron po tayong tinatawag na competent authority. Ang susulatan po nila, syempre yung ambassador muna, ang yung ambassador padadala sa DFA, ang DFA padadala sa DOJ. Ang DOJ makikipag-unayan naman sa kapulisan kung merong aarestuhin. Pero ito po ang hindi natin talaga nalalaman. No? Hindi po automatic na po pwedeng isakay sa eroplano ang isang nasasakdal pagkahuli sa pamamagitan ng warrant of arrest. Ihaharap po siya sa lokal na hukuman. Hindi po automatic na po pwedeng Rodrigo Roa Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. Sara Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. General Bato, may warrant of arrest laban sa iyo. Isasakay na namin ikaw sa eroplano, pumunta ka na sa Hague. Hindi po. Kinakailangan dalhin sa lokal na hukuman. At ano naman ang tatanungin ng lokal na hukuman? Ito po ha. So talagang babasahin ko sa inyo kung ano naman yung sasabihin no o hahanapin ng lokal na hukuman. Pero anyway, ito po ang didesisyonan ng hukuman na lokal. Pilipinong West po ito.
Tatlong bagay lang po. Na yung warrant, para nga doon sa nasasakdal, isa, na yung tao ay naaresto sang-ayon sa tamang proseso, at pangatlo, yung karapatan ng tao ay narespeto. Tignan nyo po na yung lokal na judge, wala pong obligasyon magdesisyon kung meron ng jurisdiction ng ICC. Bakit? Kasi po, yan po ay pursuant dun sa tinatawag nilang competence of competence, na tanging ang ICC lang ang pwede magdesisyon kung meron silang jurisdiction dun sa kaso. Basta ang obligasyon lang ng lokal na hukuman ay tama yung taong inaresto, na siya ay naaresto sang-ayon sa tamang proseso at rinirespeto ang karapatan ng naaresto. At kung yan ay satisfied, tsaka siya isasakay sa eroplano para dalhin sa The Hague. So, take note po na bagamat mayroong partisipasyon ang hukuman, hindi ka po pwedeng doon mag-question ng jurisdiction. Kailan ka po pwedeng mag-jurisdiction, mag-question ng jurisdiction? Dahil yan naman talaga ang depensa ng ating dating Presidente Duterte, dahil hindi na tayo kasapi ng ICC nung nagsimula ang preliminary investigation. Well, ang pagkakataon po dyan, kapag naaresto na yung isang tao, kinakailangan i-raise niya yung issue ng jurisdiction doon sa tinatawag na confirmation of charges. So kung babasahin niyo po yung dalawang desisyon ng ICC kung saan pinagpatuloy ang preliminary investigation, ang sabi ng pretrial chamber, well, hindi naman kasi ito decision ng Office of the sinabi na tungkol doon sa admissibility na ang lokal na hukuman daw ay able and willing. Kaya nga sabi ng pre-trial chamber, hindi mo naman kinwestiyon talaga yan, hindi mo diniscuss kung ano yung epekto ng pagbibitiw sa ICC. So ibig sabihin, inamin mo may jurisdiction ang hukuman. Pagdating naman sa appellate chamber, kasi hindi mo naman kasi linabas talaga at didiscuss ang issue ng jurisdiction. Linalabas mo sa kauna-unahang pagkakataon on appeal. Kaya hindi naman po pwede gawin yan. So, ang sinasabi ng hukuman, hindi pa sila nagdedesisyon sa issue ng jurisdiction kasi nga hindi diniscuss ng OSG yung epekto ng ating pag-aalis sa Rome Statute. Na pag umalis tayo at nagsimula ng preliminary investigation matapos ang isang taon, matapos tayo magsumite ng instrument of withdrawal, ay wala ng jurisdiction talaga ang ICC. So ang susunod na pagkakataon na po pwedeng erase yan ay hindi man lang sa lokal na hukuman, kung hindi doon sa confirmation of charges, pero huli ka muna. Pero magandang balita sa ating lahat, hindi agaran na po pwedeng kidnapin ang nasasakdal sa ICC maski meron ng warrant of arrest. Kinakailangan iharap muna sa lokal na hukuman. At yan naman po ay garantyado or guarantee na pwede pang kumuha ng remedyo sa lokal na hukuman. Kung hindi man dun sa hukuman kung saan nila hinarap ang nasasakdal, di sa Korte Suprema para sabihin na labag ang jurisdiksyon ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro, at kapag ipapatuloy ang pag-aaresto dito sa taong ito at pagpapadala sa Hague, malalabag ang karapatan ng pantao ng nasasakdal dahil wala na ngang jurisdiction ng hukuman, at ito po ay pwede na rin maging petition for habeas corpus na walang legal na basehan ng pagkaka-aresto dahil yung warrant of arrest ng ICC ay wala ng bisa dahil wala na nga pong jurisdiction ng ICC dahil nagsimula ang engagement ng hukuman 2 taon matapos na magbitiw na tayo bilang miyembro ng ICC, at ang effectivity ng ating withdrawal ay 1 taon lamang matapos ang ating instrument of withdrawal. So 2018, bumitiw tayo, naging epektibo yan 2019, dapat nagsimula ang preliminary investigation 2019. Hindi kasama sa formal na proseso ng hukuman yung preliminary examination. Ang nakakagulo po talaga yung desisyon ng ating Korte Suprema sa Pangilinan versus Executive Secretary kung saan sinabi ng hukuman, bagamat dismiss ang kaso at sinabi na moot and academic dahil nakapagbitiw na tayo sa membership natin sa ICC, ang dami kasi sinabi ng ponensya doon na kapag tayo ay naging miyembro at bumitiw, kinakailangan pa rin mag-cooperate. Hindi naman diniscuss ng hukuman doon. At ito po yung obiter, palamuti. Hindi po yan ang desisyon ng korte. Ang sabi ng hukuman doon, kinakailangan pa rin makipagtulungan miski hindi na tayo miyembro. Hindi naman nila sinabi na meron yung time frame. At saka yung trigger ng jurisdiction na dapat ikonsidera para sa time frame ay 1 taon matapos tayo magsumite ng instrument of withdrawal. Well, sana po malinaw yan. Kahit papano, hindi nila po pwedeng mabilisang isakay si dating Presidente Duterte sa eroplano at dalhin sa Hague. Kinakailangan pumunta muna sa lokal na hukuman, at dahil dyan, meron pa rin tayong pagkakataon na dumulog sa katas-taasang hukuman para pigilin ang pagko-cooperate sa pag-aresto ng mga nasasakdal.